Amen. Sa mga Domingo, kanunay, naay mixed emotion, ngamabati na sa kalawang palang no. Sagol. Sagol ka ng excitement, niyang kabugat, ang kasing-kasing, naaliha ang medyo mabalaka ko, naaliha ang feeling na murag kanang ma-down kay ko as in ma-down, pero prepare yun ang excitement na yes, Sunday na mo Lord, salamat tayo Lord nga sa makausap pa, mo na po strengthen through the power of your word. Kay Lord, wala na kilaing ko nga makahatag ka na mo o pagdasig. Gawas na dito sa imong pulong nga gamahanan. No? Kaya nga no, ang pulong sa Diyos, mauni ang deserve sa manang butang for us to be strengthened, to be empowered, and to continue, to endure, to continue to move on. Dahon lagi sa pulong sa Ginoo, dili gyud na tungod kang pastor, dili gyud na tungod kang sister, brother. No? Dahon lagi sa pulong sa Ginoo. Konektado kayo sa Sunday school. Kapaminaw ko, grabihan yun kayo, Lord, no? Why? Because the same Spirit that speaks. Usara ang Espiritu nga kapakiginabi. Usara ang Espiritu nga nasayod sa unsay tinuod nga koneksyon sa mga kasing-kasing. Usara po yun ang Espiritu nga gamhanan nga mutagbo ng giginahanglan. No? Need of the time sa mga kasing-kasing sa mga Kristohano. Dili pwede nga lahi ang espiritu dito makiginabi, lahi ang espiritu dito makiginabi, lahi ang espiritu makiginabi ka brother, lahi po kang sister. There's only one Spirit, and that is the Spirit of God who speak His word using a mouthpiece. Muna mga isod nga idalata ni Lord diha sa kabalog ko, memory verse na din ninyo. So 1 Peter chapter 4 verse 7. Iyon din ha, but the end of all things is near, is at hand. So therefore, sa NIV magod, sa NIV na ako una naman sabi, so therefore, be clear-minded so that you can pray. Pero lahi po sa New King James Version, lahi po sa ESV, lahi po sa NASB. Pero the thought is the same. That the end of all things is near, therefore, be alert, be sober, so that you can pray. No? So, dito karon gidala ni Lord, and even be watchful in other version, be serious and watchful in your prayer. Unsay connection sa the end, napagabot sa tumoy, sa mga passage, hinan man tanga, so therefore be serious in your prayer. Unsay connection sa word na end, unsay connection sa between the word prayer. Siguro, ang thought ni Peter during this time, nga gusto niya i-drive out sa mga katauhan sa Jews, gahuna-una siguro siya, no? Because na-fulfill naman ang mga prophecy about the birth of Jesus Christ, the death of Jesus Christ, no? The resurrection of Jesus Christ, the ascension of Jesus Christ. Pagkamatay, paglubong, pagkabanhaw, pagkaya balik sa langit, and even the prophecy, no, about feeling the Holy Spirit, kang punon ang mga katauhan sa malang Espiritu that was already fulfilled in Acts chapter 1 and 2. Na-fulfill na. And there is only one, sige na po ni Kapilpan, there is only one prophecy nga wala pa yun ma-fulfill. And that is the second coming of Jesus Christ. No? So na po, no, ang mga prophecy about the birth of Jesus, the death of Jesus, the resurrection of Jesus, the ascension of Jesus, pagkaya balik sa langit, and the infilling of the Holy Spirit has been already fulfilled.
Kung napay isang nagpabilin, wala pa na fulfill. And that is the second coming of Jesus Christ. And because of that, na-fulfill na ang tanan, siguro gusto ni Pedro na i-drive yun nga. So therefore, anytime, any moment, the Lord Jesus Christ will come again. Ug itagaan na yung taniya, ug pahimang no, nga gi-remind na the end of all things is near. Therefore, diamo sa conclusion, be clear-minded so that you can pray. Yun ako na nakapagayo, bitaw Lord, no? Nakaingon ko na, what is it that crowded our mind? No? Nga, ang ato na every time we pray, kaganina wala ganina ako ginanay. Kung kano sa ako kasugod, ay pa ninangabot ng mga thought and imagination. Buwan sa kaway, so, para dili ka-concentrate sa atong prayer, wala'y mangyaki. Wala yun. But we have to know. We have to know nga pinaka-importante ngon kung sa connection sa end of prayer. Pinaka-importante kaayo ang prayer in order to continue, in order to endure up to the end. The word nga end. Kay kung dili ta magmay na poni kita kalahot ay hangtod sa katapusan. Because it is only through the power of prayer that God will enable us. The more we spend time with the Lord in prayer, the more the power imparted. Because prayer is a sign of total dependency upon the Lord. It is a sign of submission. It is a sign of humility. Listen, kung mapagamon ta dilit ta ka submit, dilit ta ka yumbo, dilit ta ka luhod. It is only through humility in prayer. So, sa ka-importante kayo ang mga pag-ampo importante para makalahutay ta up to the end of time. Ang Bible, wala, grabe, daghan ka exhortation ng Bible. Tanawin mo ang Matthew chapter 24, verse 42, 44. No? Tanawin po din mo ang Matthew chapter 25, verse 13. Tanawin po din mo ang 26. 24, 25, 26. Grabe niya ang mga pahimang no. Watch and pray. Be ready. No? Be ready. Naadya tanan. Tanawon ganin nato ang Matthew kaning 24, chapter 24. Tanaw nato. 42 and 40. Dili na ko excited kay ko tungod kay bago lang ko natapos ani nga book sa Matthew. Kadagan ko na diskubrihan. Up to chapter 28, grabe, daghan gyud kayo na diskubrihan ako nga sa unang panahon wala gyud ko nasabti apan karon nasabta na giabrihan ni Lord ang akong salabutan. Tanaw na to. So 24:42. Grabe nga mga warnings, grabe nga mga reminders nga gibutang dinhi. What's therefore, for you do not know at what hour your Lord is coming. Bugpasabot, si Matthew, ingat din siya nga, bantay lang yun. Wala man ta kabalo kung sa orasa. Wala man i-specify. Dili specific. Niingon lang din ha, kung atong basahon, hindi ka sa, hindi na ito basahon, hindi taas kayo. Science. Science lang yun, ay hibutang din ha. But more specific, day, time, month, year. Mga science lang yun. Sa inatan niya, what's therefore for you do not know at what hour your Lord is coming. Sa 44, therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you do not expect Him. Latang mag-expect ka, busy ka ay ta sa kalibutan, busy ka ay ta sa pagpapuno sa atong kaugalingon. Di ba mo ng mga panahon nga, wala ta nag-expect, napapagta, wala na ta nakapangandam. Pero mao ng panahon na mubalik na ino ang si Ginoong Hesus. Kung kanos nga
wala na nakapangandam. And even in chapter 13, in verse 25, watch therefore, for you know neither the day, hallelujah, maugapon. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Muna nga ganina ang Sunday school, kita sa tansag yan kung saan ngay buhaton para makalahutay. And even in chapter 26, magkita gihapon nato din na ang mga warnings. Chapter 26, verse 40, 41. Watch and pray. Watch and pray, gihapon. Hallelujah. Yung unang mga apostoles sa chapter 24, verse 3, Lord, kanus, sulti ini, kanus, di mahitabo nga mga butanga. Kay isa-isa man ang ginong isusugsulti dito ang mga signs. No? Kanus ani mahitabo. O kanus asap ang katapusan sa mga kapanahonan. O ang isulti ni Ginong Isus, itubag ni Ginong Isus, kanila mao ang mga signs. Pero wala ginaghatag si Ginong Isus sa accurate. So inaani gihapon ta mga igsoon, kung magbangay-bangay ta, delikado kaayo na ay idiomatic expression, you might be caught up with your pants down. Mga inaano nga mga idiomatic expression. Yun din na, samtang naglingkod sila, no, now as he sat on the Mount of Olives, the disciple came to him privately, saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of age? Dahil isulti si Ginong Isus, sa mga signs lang yun, isulti ni Ginong Isus. So you see, makita nato nga, tinuod nga mabalik yun si Ginong Isus. O tinuod nga doon naging katapusan ang tanang butang. The end of all things is at hand. Therefore, be clear-minded so that you can pray. Isang kaayo mag-pray kung ang ato una-una, puno sa daghang kaayong mga butang. Gawin na natin sa tungkwarta sa bangko, gawin na natin sa kung saan pagpatsada sa balay. Gawin na natin nga, kung saan walang po sa pag-eskwela, kung saan na mag-promote, no? Kung saan, yan, nakapatay ka una-una sa nga, kaulit sa ato isig katao. Yung mga inana, galisod na o pray tungkol sa mga gaipang inject sa kaaway na mga thoughts nga babagid kaayo sa pagpangalagat. Napay mga panahon na kung kano sa ka mag-pray, ayan na mo tingog ang cellphone, ayan na ay manawag, ayan na yung sabak kayong silingan, sounds, volume kayo, kung kano sa nag-pray. So yung naka-identify. Pag inana ganyan maigson, buhatas kaway. You have to hold him. Mo siyang badlungon. Mo siyang badlungon nga depart from me. Sama sa gihimo mo, di Ginong Isus ka, Pedro. Depart from me, Satan. Ay, koromaday sa taas. Pahawan yan. We need to know that we have that power to hold him, to cast him down. Ang problema kay kagagandamhanan siya kay kita, dili na ito gagamito ng atong gawon. Satan is powerless. Pakita na ni Lord na wala din siya gawon. Kita ang mas gamhanan because Jesus Christ said it in Luke chapter 10, verse 19, I have given you already authority. Ano si Ginong Isus? The problem is hindi mo gagamiton ka ng authority. Na yung mga panahon na wild kayo ang prayer ba? Kanang kulang na lang face to face magkuhan sa kaaway.
Pero, no match din siya sa power sa Ginoo. Let me remind you, Satan. Painom dumina yun si Satanas sa ginimong sakripisyo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Sa pag-agas sa sarili niyang dugo. Painom dumi siya. Let me remind you, kasi nalimot ka, Satanas, ha? Unya, anak na ko sa Diyos. Kaya sa adlaw, ginawat ko sa Ginoong Hesus na akong ginoong manluluwas. Dahil mo kong anak sa Diyos, John 1:12, remind him every detail. Nga nung inaanak ka karon, i-remind siya pa yun, nakita kay careless kay sa natalanta. Muna, babagan yun, dili kita makaampo, no? So be clear-minded so that you can pray. Dinhi ang battleground. Unya, mag-pray ka, daghan ka, ayaw mo sakay na sa imong pilok. Especially kung dili ni mo kaya, iset aside ang imong cellphone. That's why there are times nga, sa quiet time na ko, Bible ragyat og ako, ang musulong prayer room, bili ng cellphone, bili na tanan, mga pulpin, notebook, bili tanan, Bible rag ako, musulong, kaya ano, dagan kay temptation, bit-bit kay cellphone. During sa imong prayer time, quiet time. Ay, so, nahurot na lang ang imong oras sa tingala ka. Nahurot ang oras, wala ka ka-pray. Kaya nagsige na scroll sa cellphone. Be clear-minded so that you can pray. The end of all things is at end. Or is near. Therefore, conclusion na. Therefore, be sober. Be alert. Be clear-minded so that you can pray. Kabalog ang sikreto sa power is prayer. Hello! The secret of power is prayer. A prayerful Christian is powerful Christian. A powerful Christian is a prayerful Christian. Basic kayo. You attempt to be powerful, then be prayerful. Aron makalahutay ta. Amen. So karon nato misgutan. So therefore, how to endure up to the end? So only ay makalahutay ta. In Psalm chapter 26 verse 2, iwan din nga. Examine me, Lord. So, number 1 di ay, in how to endure. Okay. Number 1, on how to endure up to the end. First is, evaluate and examine ourselves. Himo ang habit. Himo ang habit nga mag-evaluate ka sa imong Christian life. Himo ang habit nga Lord, examine na rin. Susana nga gaato na sa doktor katanaw ng atong health. Kumusta na ang imong health condition? Ang imong blood pressure, ang imong cholesterol, ang imong sugar, na ay sa tawag annual, sa opisina, annual examination, laboratory examination, na itawag ka na sa opisina. Kumusta ang imong uric? Kaning uric na ba? Kaya nga ko nga, kuwan nga po kayo ng uric, no? Kamalo naman, ganong suko po ang uric na kinanglan, maintain yun din. Kaya pag taas, muawat po og taas ang kolesterol ug ang sugar, managas po nag-apil, mawat-awat po apil og taas. So bantayanan nato, Lord Jesus. Bantayan, muna gisultis doktor nako. Relax lang kaayo ang tao kay normal ang tanan. Ang galing nga maintenance wala nang relax. Pero relax ra gid kay normal. Kung normal lang imong laboratory karon ngayon soon, use wisdom. Ayong pagpaka ug kaon sa mga pagkaon nga maka ug taas sa uric acid kay muawat ang uban. Sugar, cholesterol, blood pressure, tanan nag-as na nagsultis to. Pero kung magsalig mata sa Ginoo, but God has given us also wisdom on how to manage. Ihatag na ni Lord ang kaalam kung saong pagdumalang atong physical na aspect.
Kay diha sa spiritual, sa physical nga aspect, diha pagkagayon ang kaaway. Mumagaling matulog na lang ta diretso. Apoy kay ta physically, ikapoy kay ta matulog lang ta walay ampo-ampo. The flesh is weak. Though the spirit is willing, but the flesh is weak. Muna ni Ginoong Hesus, no? Nunang atimanon ang atong physical na aspect. So, evaluate and examine ourselves. Muna ingon sa Psalm chapter 26 verse 2. So, in evaluating mga igsoon, there are things na kinahanglan atong i-check sa atong kagalingan. First, ato i-check, while evaluating and examining, allowing the Lord to examine us. Atong tanaw, am I continuously, constantly growing in my Christian life? Palahin mo ko, basin sa una na sigkay ko, pas kayo ang tubo niya, basin karon ni ko. Kung wrapping pa, pero tulbog kay sa natanan. Pag about how many years? Uy, di ubos man ang graphic. Yan, pag abot, may ang tapod kamay. Uy, pag abot sa ani nga tuwi, kuning ubos man gid noon. That's why importante kaayo ang evaluation. Natubo pa tayo mga igsoon. Muna siya ang number one desire ni Lord Jesus. That we should also always grow. Diba? We should, muni Pedro di ay, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. There's power in the name of Jesus. But we cannot use the power of the name of Jesus unless wala pa nagtubo diya sa kaahala mo kay balo. Diya sa grasya o kay balo, mahitungod kang ginawa. What is it in the name of Jesus? Kung wala na ito, linasayri may sundi, na ito ni magamit na power to endure up to the end. Manang kinahanglan ng evaluation. Am I consistently growing in my Christian life? And second, na-evaluate na ito may zone. Second evaluation, am I continuously, consistently longing, hungering, thirsting for God's presence to manifest? Muna ikaduha nga atong tanahon. Kay basi wala na tagiuhaw. Klaro kayo yung Ginoong Hesus, katulang ang giuhaw. Ingon ang bukod dyan. Those who are thirsty shall come unto me. Katong giuhaw, maigsoon, kay base ng atong pagsimba, compliance lang. Kay kung dili ko musimba, pangitaw na po ko ni pastura. No. Kung musimba tang maigsoon na ang kauhaw, na ang kagutom, na ang kamingaw sa presensya ni Lord. Mao ni siya ang pinaka-the best stage na dapat nga makita ni Lord sa atong kasing-kasing, kay katulang lagyan gigutom, katulang ang gihumaw. Muray pagkatagbawon ni Lord. Siya mismo naging nga, kinsa tong giuhaw? Those who are thirsty, those who are hunger. That's the second evaluation na tanaw na kung ngayon. So, am I hungry? Am I thirsty? Am I longing for God's presence to manifest in my Christian life? Dapat mag-manifest kanunay ang presensya ni Lord. Especially sa pagpamuhat, sa pagkinabuhi Kristohano, sa pagpamuhat ako sa bulotot, sa Ginoo. We need to rely in the presence of the Lord, in the power of the presence of the Lord. Para doon ay abot may igsoon, doon ay ka-report nato sa Ginoo, Lord. Thank you, Lord. Kung doon ay mabati nato, well done. Son, well done. Kanang mabati nato, still small voice ni Lord, kami Lord, well done, my good and faithful servant. Kapilan yun ka. Kakabati ba na ng mga igsoon?
Kakangati pa na ako ng tiktik ni Lord. Well done. Kanangatingog nga, coronation well done. Dili lang na sa umaabot pang panahon ng umabati. No, even today, even these days, kakabati na napo. But only in time when we depend totally in the presence of God. Manangay mo, kanunay niya si Lord. This is always my prayer. Cover me. Kung di mo kumiran, Lord, ayaw na lang. Cover ni Lord kay dili na ko gusto makita ko. Dili sa na ko gusto nga makakawat kong isang kamay sa himaya ni hide me in your holiness behind the cross of Jesus. Bayan siguro ka, Lord, demanding ko. Pero sa'y pulos. Mayon ko, tinuod na siya may isun. Kung sa'y pulos. Kung imo kong patindugon, kung gamiton, kung ako lang ihapon ng matuboy, niya dili ikaw, ayaw na lang, Lord. I am willing to step down, use other, Lord. Gamit og lain, Lord. Mabata, matigulang, magkinsa na siya gusto ni mo gamiton. Gamitan, Lord. I'm willing to step down. Kaya dili ko gusto makakawan sa imong himaya. Nana siya may iso. Kaya wala din ako ipangandoy na mga dinani ang akong kinabuhin ko. Wala din sa tiabot sa akong unang kasing-kasing. So wala pa rin ko ikaw ang akong bala. Wala yun na perceive in my mind and in my heart. Na muabot ni karon. Kung wala ka na himaya sa akong sunod ni Lord, sa iyo pa. Pero mao niya sunod sa akong kasing-kasing. I'm willing to step down. So we need to evaluate. We need to examine. Kaya mas yung mga insol, sirit, nagsirit-sirit na tayo sa atong journey, sa atong panahon. Gusto mo yung kinabuhi. Yung dagan sa lumba, gusto mo yung kinabuhi. Nagsirit-siritan. Pero wala na nakapantay sa akong true stage sa akong Kristohan. That's the second evaluation. The third evaluation. We need to examine also. Allow the Lord to examine. Am I really preparing? Nangandang magikutilong Lord, ikaw lang yun ang nakakita sa akong kasing-kasing. Am I really preparing for your second coming? Tinuod bakit, Lord, nga gusto ko mupuyong og langit? Kaya kung gusto ko mupuyong og langit, naghulat-pin ko. Naghulat-pin ko. Dili mga panahon, mga igsoon na may Lord, pasaylo ako kung demanding kay ko. Because there are prayers na magawas akong baba, Lord, pahibalo ako, sultiin ko, umuabot na ka, aron makapangandam ka. Kabalong ka mo, mga igsoon, loud and clear, marong mga ikanap. No. Basa lang sa Bible. Kaya diba, it sounds demanding, Lord, ay balo ame ko, Lord, kung mabalik na ka, pero makapangandam ko. Basa sa Bible lang. Basa sa aking tulong. Nanatalan niya na himati. So makita na itong may suon. Sa kayong importante, na magtungod kita sa Bible. Sa morning devotion, grabe, makayon ko nga, kung it's also a sacrifice. Kapano ba mo? Sakripisyo. Pero mayroon kayo din na sakripisyo, Lord, compared sa sacrifices
compared sa sakripisyo ngayon mong gihimo sa akong kinabuhi para lang maluwas ko matagaan ko kay gayunan pasaylo o matagag kay gayunan makapatulong paglaon makapuyo ginharian sa langit. Grabe kagamay kay sakripisyo ng bata ko sayo. Gamay kay nga sakripisyo may iso. Nga kana pagit nga klase nga sakripisyo is a privilege. Kaya tanan nakabaton ni anak ang pribilehyo. Ano niyo ang privilege? Dili tanan makatuo sa presensya ni Lord. Dili tanan makasambit sa holy name of the Lord. Dili tanan nakataka ni anak ng opportunity and privilege. Tanaw mo sa gawas, tanaw mo sa mga tao sa kalibutan. Looy kaayo kay walay pribilehyo, walay opportunity. Na in times of difficulties in life, walay opportunity na makasangpit direkta, makaduol direkta sa pag-iya sa langit, nagmugda sa tanang butang. Hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Pero ikaw, ako, kita, tagaan namin yung pribilehyo. To pray, to communicate. How come na dili na ito gagamiton? Kini nga klase nga pribilehyo. Kini nga klase sa opportunity kay gayon. But kung unsa pa ka-strong ang privilege sa opportunity nga gihatag ni Lord sa matag katawhan matag kanaman, maupanuna siya ang pinaka-number one nga gineglect sa iyang mga katawan. The neglect of prayer. Kung mag-wonder ta, nga no, my Lord, until now, mag-wonder ta. Ikaw si James, you receive not because you ask not. Then we claim, nga no, my Lord, ang karon nga no, my Lord. Pray without ceasing. Pray. You want to be enjoyed? Pray. It is only in prayer that we can evaluate ourselves, our Christian life. It is only in prayer that we can ask the Lord, Lord, examine me from head to foot, inside and outside, inside out. Examine me. It is only in prayer. Ayaw ko yun na mga igsoon nga makapa-examine ka sa doktor while ang doktor kamulong examine nung niya ikaw busy buka sa daghan ka ayaw ng mga agenda in life. At tumang sa doktor, pa-check up ka. Kamulong pangtana ang doktor, biyong sa man, busy ka sa cellphone dungo-dungo. Kung ganahan ba ang doktor? Ganahan ang doktor? Muato kang doktor, pa-examine ka, pa-check up ka. Manguntahan naman yun ng doktor. Kay i-trace back ang tanan nga dagan sa imong metabolism, tanawon, ay dayon mag-request og laboratory. Testingin, ug sige istorya ang doktor, nga ikaw magsigira kag dungo, tanaw sa cellphone, scroll, kung ganahan ba ang doktor. Testing og doon sa presensya ni Lord, o maka-breakthrough, makasulod ba ka sa Holy of Holies. Kung busy ka, gabit-bit sa imong cellphone. O dili ba ma-set aside mo ang presensya ni Lord, kaya mag-focus na lang ka sa be clear-minded so that you can pray. Because the end of all things is near. The end of all things is at hand. Be sober. Hallelujah. Oh Lord. Medyo sakit ni Lord. Pero you are preparing us for that prepared place. Kung di makaabot
Anang prepare place, ang dili preparado. Sulti ang mga igsoon. Can you say amen? Dili ta kaabot anang giandam nga dapit hangtod dili ta ma-prepare. That's why ingon siya si Matthew chapter 26. Be ready. Mangandam kuno ta. Pero unsaon nato pagpangandam? Kung dili ta magmain ng puon, dili ta pa-examine sa Lord, through prayer, hallelujah. When was the last time nga na-feel nato ang presence ni Lord ng atong sipon, ng atong luha, atong sibot at sumpay? Bi-dress nato, right? So, kano sa oras, adlaw, o maybe weeks, months, nga ang prayer na to, grabe ka strong, tungod ka ang imong sipon, o ang imong luha, o ang imong sibot ng sumpay. Nga, mabati ni mo nga Lord, kung pwede pa lang Lord, dili na ko mabalik sa kalibutan because you are at the height of your spirit. Hallelujah. Ikaw rin na kayo balik sa. When was the last time? When was the last time that we depend on the Lord? Pero diba, busy ka ita using our human effort. Busy ka ita sa daghang kayo mga butang that we cannot give time to God to Lord, i-trust na ko ang tanan. I'm casting my own cares for you. I am coming to you, Lord, asking, seeking, and knocking. Kaya kabalungin ko, Lord, wala. Sa nung sound pa nato na ni Lord, wakil, ay Lord, wahay, mahita mo. Gamiton ko na lang tanan, klase sa tawhanong, katapos, paningkamot, kaalam, matawhanon, kahibalong na tawhanon, connection, magamit ko na lang tanan, Lord. Unless you intervene, kawangkit kihapon ang tanan ko niya. Kaya pa mayroon pa nga, Lord, sa tawahanon nga katapos, mahimo ka na mo ni Lord. Kaya na ko ni Lord. Pero, ang final say, ikaw na kini Lord. Kaya kung dili po din mo puligan, hindi ang akong tawahanon, talingkam. Kawang na ang gihapon. Kung sa ikaw, gihapon ang final. Muna nga Lord, doon din ko. Bisa no, dili ko rethink. Magkatapos yun. Dili ko tapos, pero magpakatapos ko doon mo, Lord. Kaya na klase ng faith in coming before the Lord. Dili ko worth it. Dili ko tapos, pero magpakatapos ko, Lord, kay nasayod ko, wala gilaing makahimo niining tanan. No amount of strength, power. Ikaw ragyod, Lord. Imo ragyod nga power. Ang makahimo ani tanan. Kaya bitaw bargain ka ng Ginoo kay ko, Lord, dili ko mo buligan, akaw ang lamang gyapon gyud ang tanan, Lord. Pero katungod ba nimo, Lord? Katungod nimo, buligan ko nimo sa dili, it's your choice. Pero nagsulti lang ko, Lord, kay base dai pwede gamiton ko nimo. Pero kung dili po ko kay nakita nimo nga murag dipituso kay na akong kinabuhi kasi nasi. Okay na, Lord, kay ikaw mo gyapon ang final decision kung gamiton ko nimo o dili. Kaya ikaw man ang mas nabaw na kaila ka, ayon na kasinati ka na ko. Kaya ako mismo tagyan niya kinabuhi, lagyan kayo ko kaila sa kong kawalingon. Mo bitaw permanente ko failure, kaya wala kayo ko kaila sa akong kawalingon. Abi na to, ilado na to, itong kawalingon, dili ko eh. Only the Lord knows. Ang Ginoo rin kayo na kasi, imagine that nga, even your hair are numbered. Sino yung mas napaw tataw nga kaila kay kaniway? So, kanako, kanakong tanan. Dili ang atong tagsatag sa kawalingon. Mabitaw mo failure dito. Yan ang Lord failure. Nga naman,
Aron nga dili ta magsalig sa atong kaugalingong katapos talingkamay. Magsalig yung kita niya. We need to totally depend on Him. Hallelujah. And what's next? The word and. So letter A. Evaluate and examine yourselves. Next is and. What is really our need? Need. Unsa gid ang atong gigay? Abi nato nga naman kaon, food, clothing, shelter. Kaya ba pumaligi kabisihan sa dagha, sa kasagara, sa kadaghanan. Busy ka ay pagtagpo sa atong pagkaon, tanan, food, basic necessity. Food, clothing, shelter, electricity, water bill, education, nasa pala siya, mga connection, busy ka sa mga inana. Alimot ta, kung kaati man na ito atong physical nga aspect, busy ka ay pagtagpo sa gikinahanglan sa atong physical nga aspeto, mausap dapat din ang pag-atiman nato sa atong espirituhanon nga aspeto. But most of the time, di rin na nakadungo, di rin na nakatutok, nakusag na nato, na-neglect nato ang atong spiritual life. Ano na physical life o basic steps of Christianity. Kung dunay physical life, dunay spiritual life. Nga angayan at timanon. Kana bitaw spiritual life, kana bang nataw pag-usap diya sa imong pagkatao. Munang wala man na atiman ang spiritual life, wala nagtubo, naglambo diya sa kaalam, diya sa pulong sa Diyos, gamay lang nga depekto, pagsulay, usinghag, o unsa ba, nag-backslide na. Kaya nakafocus na sa physical aspect. Napadaplin ang spiritual aspect. Wala na patubo ang faith. Wala na pa lambo ang pagsaling. O lamaw na wala na kayo nagtubo diya sa pagsaling kung pagtuo sa Diyos. Lamaw na wala diya sa pagigugma. Wala nagtubo diya sa pagigugma sa Diyos. Hallelujah. Kaya kayo ba naman nga we love God? Because He first loved us. And because of that personal relationship na na-establish, sa panahon na natao tadya sa pamilya sa Diyos, when we are born again in the spirit, in the family of God, nabasag na nato na. Kabalugatan, nabasag na nato. This is but a reminder. Gitugot ni Lord na wala accepted ani. Bisan ako, igong ko ani. Napasagdan. Muna nga kung usahay, magpa-check lang kita sa atong heart at ubangan sa Diyos. Medyo sakit usahay, kaya na ay mga rebukes. Na ay mga reproofs. Unya, okay lang o, direct na si Lord mo rebuke. Usay gamiton pa nga itong extended shirts. Gamiton pa nga itong mga sister and brother. Niya mo yun ito nga, unsagod ka. Utrobod ka. Pero nakakabalo, gigamit lang siya na instrumento ni Lord para rebuke ka. Para pahinumduman ka. Pero we're too proud. Sometimes, nalilita mo dapat o reviews. Ay, salamat sa Ginoo kay na-review. Ako, salamatan ako na. Kung na-reviews, sabi dahil nag-review na ko. Wala ko na pong ihila kong tunutulo. Pero part and parcel of the process of molding, nurturing, equipping. Sometimes sakit, but part of the process naman. So, part of the process. Kung dili ka inanaon ni Lord, no? Hebrews, dili ka anak. Dili ka anak. Dali mo na natuliron. Sakit sa
kwan. Di ba? Pero may anak, may lumduman, paluon, badlungon, disiplinahon, koreksyonan. Kay kung wala na, dili ka nung maison. Kung wala na itimo, nga mo disiplina, mo badlong, tayo sa Lord, murag di ko na mabalugan. Ako everyday, how many times, gikan pa sa akong pagkakristuhanon, every time, makasala ko, outright, diretso, badlong, diretso, paanis, diretso, nga na-trace na ako akong kinabuhi karon bantog ra yun Lord ang kaaway nangita yung pamaagi para babagan yun ang kinabuhi ko aron nga di maabot nga panahon karon nga imo man kong gamiton kay mawala kuang din mo umbana. How many times giluwas ko Lord? How many times gipatindog ko Lord? Walay undang sukad kanyan tuhatod karon haba tindog. Haba! Amo sa nala, haba na po. Tindog. Move on. Continue. Fight. The good fight of faith. Ingon ni Paul. Tiwasa ang lumba. Finish the race. Dapat pariyata ka Pablo. No? Mintras, kaya pa. Tindog. We have to finish the race. Forgetting what lies behind, setting our eyes on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. Grabe, kasayon, grabe ay, tutok kami ng Isus. Pag na parang gawin, nagpapadol ka lang, murag ko kapanalanginan na ng sister, nagatanaw na ko, rin brother, nagatanaw, ay, maglumbag tinanaway, walay makalahutay, kay tanan-tanay ni Victor, o tanaw mo mula, tanaw mo sa sako, dili tamag tinanaway, totok lang takang Ginong Isus, kay siya rin, He endured even to the point of death. He endured the cross even to the point of death. So di tamag tinanaway. Sa mga nipin to na to, kaya mo na nilong ganagit yung mga nipin, so that nobody can brag. Himpit ko, perfect ko. Kalisod ko, perfect ko. The process of perfection is ongoing. Walay perfect. But there are certain leaders na ibutan ni Lord para be given an authority to rebuke you, to rebuke us, to improve, correct, in season or not in season. Kaya ba na ito nga, wala gid sa lugar si pastor magkuhan. Hindi naman na siya according to your own term, but according to God's term. May ka naman na ito, okay man kami yung one, pero wala lang, dili right time pag na mo yan sa Lord kaya right time daw, wala to sakit man sakit sa dili mo ba gusto ni Lord kaya papag sa inyo kaya turn to the Lord mas nasakot si Lord mas maing masakitan no pain sa sunod no pain no pain no pain nana na siya maigsoon. Nana, ang kina mo is Kristohanon. Dili, sa ito na-mention kanina, it's not bed of roses. Iwan kanina sa school, no? It's not bed of roses. Walang, abi na ako kay Kristohanon ako. Kuwan na. Dili, oy! Tiyaw mo ba nang imong gakwaon nga ganti? Ga-i-aspire nga ganti? Kinabuhing walay katapusan, nga wala na'y kasakit, wala na'y luha, wala na'y paghilak, wala na'y, di ba? Wala na'y paghago. Nakabasa ba na ito na sa Revelation? Aram ka, ma-inspired. Basa lang kita, para ma-inspired lang kita. Ma-inspired kita. Gusto ko, anak Lord, gusto ko, anang lugar na Lord, nga wala na'y. Masakit. Gusto ko, anak Lord.
O diba, gisugdan na doon, the end of all things is near. Therefore, be sober, be clear-minded so that you can pray. So, ang end of ang prayer, mag-ubad. You wanted to endure up to the end? Pray. You wanted to pray? Remember that the end is near. Near. Parang makapray ka po. Parang makapray ko tayo. Naan kita na, Lord. Masan kita. Kaya ano, naatanan na isulat sa balaang kasulatan ng mga sinyalis. Kung aming tanaw na lagi sa atong palibot, naana. Nagpasala, sa kaigsuwan nga gaampo ko gahapon, nagpasalamat kay ko. Nasakay na ko ang mama. And siya nga, naala sa balay, nagpundo na. Iko ay salamat. Nanay medyo kanang positive na kanang result sa prayer. Nana sa balay na online na. Nya, nakakita lang ko medyo na siya ga tanaw na sa mga post, nag-post na ako. Ay, salamat po. Salamat. Siguro nakahinumdom na siya. Sa panahon na nanakit siya nga, stop lang sa akong pastora. Dahil ako siya giinan, dili na siya may solusyon. The more ni mo kitagaan o kanang katapos at kaaway nga, mirahon ka kyung tudo-tudo kay, may undang maninungon ka. Sa trabaho gisano sa imo. O yan, undang pagkanda ko kagsimba, ay ikaw rin ka, sige, biraha ko. Kita rin kapoy ng push sa atong kaugalingon nga mahilayo ta din sa presensya ni Lord. Ug the more ta mahilayo, the more gakakusga ng kaawayo, the more siya nga na ay kanabitang katakos kagahuman nga birahon gid kang tudo-tudo kay mama na gahulaton sa kaaway. He is like a roaring lion seeking whom he may devour. Abilin mo, ang solusyon dili na mao nga undang ka nya na hindi ka na rin simba kay maulaw ka sino. No. The solution come to the presence of God. Ask forgiveness sa maunang klase na sala na nahingon. Sulti ang taga. Maura na ang solusyon. Panginoon so lang, makipasaylo sa Ginoo. Bounce ba? Ayaw pamuhi. Kaya kung mamuhi ka, anak ka. Siya nga lagi pastora. God is faithful and just. Ina naman siya, God is faithful and just to forgive you. If you have that heart nga kanang humble enough to confess Him kung unsa ang imong nahin. Istorya siya sa inyo ko, ayaw na. Dili na ko maminaw sa detalye pa sa nahimo ni mga salakay in the first place. Dili ko importante na maminaw o makaibalo. Tura ang importante o makaibalo din sa detalye sa sala na nahin. Tuara! Dito kaniya. Sukit, dito pa ko pasayo. Pero one thing, naisulti ko kanimo, ayaw pamuhi, ayaw undang. Padayon. Kay, it's not yet the end of the world. We are still kicking. Galiyong patawa, tanawa. Padayon patang kapamuhan sa gulatong sa imo, ayaw undang. Just submit to the Lord. The second timer. God is a God of all chances, of second chances, third chance, fourth chance. Kung sa ba, ang mga chances. He's a God of all chances. Hallelujah. Palpak na sad ko. Palpak. Ay, maminaw ng tingog ni Lord. Ay, lang yung paminaw ng tingog sa kaway. Kaya tingog sa kaway, condemnation. Pero ang tingog ni Lord, conviction. But he stopped. Then, we pray lang ako. Oh Lord, anyway, you have given us the free will. You have given us the freedom to choose. If she choose nga inana, Lord, wala ko mahin. Iyan na choice. But one thing I can do, Lord,
Kaluyin taon, Lord. Mintras may panahon pa, i-restore in taon, Lord. Mintras dili pa ulahi ang tanan. Kahapit na rabalit ka mo, balik, Lord. Mara na ako mahimo, Lord. That's the only thing I can do for this sister, Lord. And yesterday, nakita na ko, wow, yun yung mga nagpundunas pala, pastora, nag-online job na lang kayo dito. Askang nagkana sa kadalan, wala magyapoy, resulta, masura kayo. Yes, this is the third time na nagsakay ta. Nalingon yun ko, ang imong anak, uha agad itong dapita, ipapaulit. Thank you, Lord. So, there's power in prayer. There's power in prayer. Right? May pila na kalugar sa inyo. There's power in prayer. There's power. Amen. Communication. Tanaro ko ang power nga gakahimo sa atong mga cellphone. Diba? Pakabot-abot hindi sa nasang lugar na. The only difference sa atong gadgets, communication through gadgets o sa communication between the Lord is galupat. Gagawin na loob. Pero ang atong communication line with the Lord, oh, grabe. Walay lumat-lumat ni. Walay charge ni sa battery. Walay undang ang lodahan ni. Unlimited. Pagpaka na itong Ginoo. Hallelujah. Grabe. You can use it anytime, any day, any moment. Any circumstances, magamit din mo. Dili susana sa Lord ka. Agoy, manamot ako ko. Agoy, lumbat man. Okay, naka-charge na ka. Okay, full battery na. Wala na po yun. Di na lang ang communication. But in the Lord, hallelujah. Pagsulod mo sa kwarto, yung sira mo sa puntahan, yung lumot mo, isa pa lang ka-word ang ligawa sa imong baba, nagsumpay na lang imong sinot, o ang imong luhang, imong sipon. Pagkahuman, mura kag nakabisita, langit, o nga, ni balik kas kalibutan, daw ilan ka ni Lord, nang balik sa kalibutan, kadagan pa kay tahas, na amo gay ipabuhat kanimo, wala pa naman. Hallelujah. So what is really our need? Not only physical need, but spiritual need. Espirituhanon nga mga pagpanginahanglan mga igsoon. Nga napulong sa Ginoo nga, dili mabuhis tinapay lamang. Man shall not live by bread alone, but by every word. Tanaw ra good. Kung mauna siya ang gikinahanglan sa atong espirituhanon nga aspeto susama sa pagtakbo nato sa atong pisikal nga aspeto. Manong dili na ito katagaan dako priority ang pulong sa Diyos. How many hours mag-consume ta sa atong pag-scroll? Basa sa notification, balik nagbasa, dili lang yapon ga sink in, kapila na nagingong I love you, dili lang yapon ga sink in. How many hours? But how about the word of the Lord? Nga dili ko nung mabuhi sa tinapay lamang, ha? Dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matang pulong. But why is it? Wala nakatagi o panahon. Maabrihan ang Bible, doon ko ra. Niya matingalan na kalo, failure magkuha. This book of the Lord shall not depart out from your mouth. You shall meditate in it just one day. That you may observe everything that is written in it, and you may prosper and have a good success. But we're claiming, Lord, success, prosper, Lord, paasinso ko, Lord. But we neglect to study the Word of God. Nagimando dinhi day and night, adlaw gabi daw. Kaya ko adlaw gabi kay sa Matthew 4:4, nourishment the eye. Can we imagine?
imagine sa atong kinabuhi walay nourishment, atong physical nga aspect. Kung ginana ang atong pag-treat sa atong spiritual nga aspect, mga igsoon, katsada ka sa atong spirituhanon nga kinabuhi. Katsada ka sa lakaw sa atong personal nga relasyon sa Diyos ug sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus. Katsada ka, pagsulay, no man's chicken ka. Yes, unahan labang na ko. Kaya na ayon sa non-faith. Nag-iandam ni Lord sa unahan. Faith. But many times, gakadapat ang agalisod ng tindog kay ngano. Wala lagi, napasagda lagi ang atong espirituhan ng gamay. Nga walay pulong, walay hinagiban, walay espada nga ga-wage nato sa war against our enemy. Kaya nga itong kaaway, wa may undang adlaw gabi. Kapanamas-tamas, adlaw gabi, ka-attack. Pero ang Kristohanon, relax lang. Diba? Hallelujah, Lord. Pasayuan ni Lord kung nagkulang sa pagbasa o pagtuo sa inyong harap. Nalimot ni Lord, you have given us authority to trample on snakes. These are trials, works of the enemy. You've given us authority to trample on snakes and scorpions. Di literal. Kini mga problema, tumban rani. I-overcome rani. Dili nang nagka-problema ka kagamay sa problema. Naglisod ka, di ka na dahil makasimba. Di ka na dahil maka-attend sa prayer meeting. Kagamay sa problema. Di ka na dahil maka-apply sa discipleship. Kagamay sa pagsulay nga wala nimo nalabangi. How about kung moabot pa ang dako nga pagsulay, wala kang gani nakalabang sa gamay pagsulay, unsa na lang ka pag-abot sa panahon nga ialaw ang dako nga pagsulay. Kay tanaw ra gud, ang intensity sa mga pagsulay galay na. Kung galisod ka gani diri sa gamay, unsa yung paglabang sa next level ng pagsulay? Kay maro man ay gusto sa kaway. Ang mabuhat sa kaway level, i-allow na ni Lord. Hallelujah. Kani mga butang kalibutanon, maring usang napaka wala gid sa atong focus. But, kung gabasa ta sa Bible, mga igsoon, na-amaze ko sa sulti ni Asaph. Sa Psalm chapter 73. Medya, iyan ang girikol, grabe, hapit siya may slide. Hapit siya backslide yun. Kaya nagtanaw lagi siya, aning daghang, yung mga butang kalibutan, yung mga, lagi. Tanawa ganyan from, the whole chapter sa 73. Pag-abot sa, kung sa itong verse ngayon siya nga, whom have I in heaven but you? Lord, ikaw naman daigin, Lord. Grabe na amaze kay ko. We are like Asaph in Psalm chapter 73. Nga, pag-abot dito, nakayon ko, naka-realize it siya. Realize it ni Asaph na, ay, kining tanan, no much raginayin sa presensya ni Lord. Pag-abot sa 25, ini siya, whom have I in heaven but you? And there's none upon earth that I desire besides you. Agoy, nagsige kong tanawaning mga butang sa earth. Uya, to the point, kahabit akin kumahag, di nakabangon, habit na mo backslide. Until I realize, no? And there is none upon earth that I desire besides you. My flesh and my heart fail. But God is the strength of my heart and my portion forever. Kinsa man ang imong kusog while you are still on earth? Kinsa may kusog nimo? Kinsa may imong kalipay? Dili nga kalibutan. Pero grabe ang conclusion niya. Ngayon siya nga, hapit yun ko. Hapit yun ko, may slide. Nga maglisod na yun kong bangon.
Hmm? But as for me, my feet had almost stumbled. My steps had nearly slipped. For I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. Dili kita magtanaw aning kalimutan. Kay maibog ta. Wow, dyan na kayo sa matinan siya. Wow, dyan na kayo yung sakyanan. Wow, yung balay. Wow. Wow, paasawa. Wow, kababana. Wow, taas posisyon. Wow, daghang kwarta. Wow, sig shopping. Wow. Dyan cellphone. Wow. Mabigit ang ko. Unay-unay asa. Oh. Kaya siya nga, for I was envious and I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. Nasina ko, nag-igi ko, aning mga tao nga, kanang gabuso kaayo nga, sa diyan katan na kasinso sila, nga ako rin ko kasinso. Ano rin sila kasinso? Nga ako, anak mo mo mo, gaya mo balenta, anak mo mo Lord, anak mo mo yung kasinso. May pa sila eh. Sana ni kahit ang diling ni Lord sa mga anak. Nakakita si Lord sa may tamo sa unahan. Karon pa ng dati. Kaya alam ni Lord ka. Kasi pwede mong kalaglagan. Napali nyo? Dili alam ni Lord ka. Basig, na, delikado kini. Basig, maunay malaglagan mo. Kung sa karon pa lang daan, dili yun. Kaya gana, sila, ayaw, kakuha nila na, kay nga ano, by hook or by crook. Ilang nakuhaon ka na, sa mga sinsugin sila. In an ungodly way. Di ba? Ungodly way. Ano mo bang na acquire nila sa ungodly, dili Diyos nun nga pamaki. Mula nga, prosper na lang sila tanan kaya ilang pamaagi, dili man mao, dili man godly, ayaw gayon o kasina, ayaw gayon ng igi, ayaw kaibog. Kaya once magsugod ng kaibog, diyan na, kaya mumpit ka. O niya, anak mo kas Ginoo, you cannot use the ungodly ways. Hallelujah. Kay, dili ka makahimo tungod kay, na-strong conviction nila. Na, parang, dili naman. Gani, kanisulod ka naman sa relasyon ka ng Kristo. That's why mamati na di mo nga, dili na, mauna. What should it profit a man if he gains the whole world? Loses his own soul. Dili na mauna. This is not your comfort zone. Malimag mo lang kita. Bungawon mo kita, no? Bungawon kita. This is not your comfort zone. Your comfort zone is there. And that is eternal. Kanang kita na mo gikaabugan nimo ang comfort, gikaibugan nimo ang comfort zone dinhi sa kalibutan. Lumalapay anak. Lumalapay lamang. Pero katungi andang, pilit ko lumalabay. O sa reason, galuyang kasuhanon because we are trying to cope up the standard of this world to the extent na nakapasagda na ito ang atong espirituhanon nga bahin. Because mabisita sa mga butang kalibutan. Kabalo mo, kita ninyo ang lakaw. Kung mutanaw lang tayo in the spirit realm, gawin sahon sa kalibutan pagkuha ang tanang oras na. Nagbisan ang oras sa paghulay katulog ko ang pagyapon. Amen. Kaya tawagan ka, ipa-comply ni, i-submit na rin tomorrow, immediate. Grabe no, maunas ka ang imong paghulay, ang imong katulog, ganili ka ng katulog, kaya nagsige na kaguna-una sa report ugma. You see how the world robbed the time kung saan pagkawat. Domingo, trabaho. Grabe na gani imong trabaho, Monday to Friday. Haon pa hastang Sabado. O haon pa yun hastang Domingo.
Inaani nga sitwasyon, dili na ito mapakita. This is an opportunity. Sa inaani nga sitwasyon, dili na ito mag-prove sa Ginoo nga kinsay labaw. Ikaw, Lord, o kininiya? Pero many times we fail. No, kay mapalabi na ito ni kay kang Lord. Pero pag makalabang bitaw ka in choices, no, in making choices, matingalan yung kamay suon. Karang ikadlungkan ni mo, nga dili ni mo mabatunan ni mo. Kana kung nakalabang na ka sa testing, kaya lang mo po na ni Lord. Sige na. O, sige na. O, tanaw na to. Tanaw. Mapalabinin mo si Lord, paglabang ni mo na may suon. Sutiyan ka po. How many times? Makaistorya ko na may suon. Kaya how many times? Testing. Testing na rin, testing ito, testing. Anong klase sa testing? Praise the Lord mo na nangyanahilatag kusog, katakos, kagahuman, kaihanin, para malabangan kinitanan ng mga challenges in the world, challenges in life that we need to hurdle, that we need to overcome through the power of God. This is life. This is it. Ano kinabuhi, ano nga kalibutan? Dili na ito ma-deny. Kaya kung ipupunta, unas trabaho, baka, pwede itong may pagsikuan, may pa siya. Una-una, pag ay may iksod, kung kanang imong gikaibugan, anak ba na sa Diyos? Dili. Nagkinabuhi ba na nga godly way? Para mag-aids ni mo, matimbang-timbang ni mo, ngayon baka maibong niya o dili. Tanaw din, look at their lives. Look at their lives. Tanaw na yung kinabuhi. By hook or by crook, kaya yung style nila. Amaw nila. Dili ka dapat may iso. Diya taga kapalpag. Once we look at the world, tanawa, naging asin, yung asawa nilo. May ilong pamakit siya. Kung tanaw pamakit siya, gaya na sa anin nga, daga na, kay isalbar na ang tipong pamilya. Kay laglagon ng sulong kumura. Lingi lang ha, di tanaw lang. Wala, nahimong asin. Si Lord yung nanak po, kanunay ka makikinami nato. Na kayo, refrain from looking at the people in the world. Ayaw kita. Tanaw lang, sa Ginoong Isus, tutok lang. Hindi mong tapad, tutok lang. Tutok lang ng Ginoong Isus, tutok lang. Daog na. Tutok lang, daog na. Hallelujah, Jesus. Punta pa rin ang nakangasa. May nakangasa na makarealize na. Wala yung treasure na dapat i-treasure nato. Ang natulog yung relasyon ng Kristo. Ang presensya ng ni Lord. Pili sa ato kasing-kasing kinabuhi. Dapat ang i-treasure nato. And then the last one. The letter D. How to improve. Saan nga mula ko tayo? Delight in the Lord. Am I delighting in the presence of God? Asay mo kalipay? Sa imo kuya? Kalipay ni mo na sa imong bana, asawa, mga anak? Dili kay kang Lord? Because love nato ni sila. Pero dili ni sila ang makapitpit nato painong langit. Dili ni sila ang makahatod nato dito sa langit, si Jesus na. So dapat ang imong kalipay na ang Kristo. Kaya kung naaani mga butang, naaani ni mga circle nimo, kung yan set aside mo si Jesus, ikaw ko na ganahan ka. Malipay ka, napalabinin mo ang mga butang sa imong palibot kay kang Ginoong Isus. Delight
delight in the Lord. Muna ingon sa Psalm, chapter 37, chapter 37:4. Delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Dili ka kahatag ang desire, kay wala man ka dito nagkalipay. Wala man mo na prove na malipayon ka ana. That's why wala nahatag sa imo. Kung magmalipayon ka diha sa presensya ni Lord, mara din ang solusyon. Magmalipayon ka diha sa presensya ni Lord and everything that you desire. And He will give you the desire of your heart. Nga naman, package na magod na po. Si Lord man ang tag-yes tanang butang. He's the owner of all things actually. Pero, if you seek Him first, and His righteousness, kingdom, and righteousness, everything will be added. Gusto ka malinaw, gusto ka malipayon, gusto ka hamugaway, gusto ka kwarta. May naiyon ni John, John 3, I wish above all that you may prosper both. I-provide man na ni Lord. But the question is, siya ba atong giuna? Diya ba ta nagkalipay kaniya? Are we seeking Him first place in our lives? And are we delighting in His presence? Kasi napugos rabi daw ta, kaya ginanta ni Pastor na, "Hoy, simpa ta karon na! Simpa ta karon na dito!" Napugos na. So, ang kalipay dapat ka sa Ginoo, kay He is the owner of all things. Kung yan siya ang source, anang imong gidesire, o, kanang imong gustong mahitabo, naaragin na ni Mama kapitagan kaniya. Wala sa bisan ang sanapin, wala sa bisan kinsa, naaarang ang Lord. Whatever you desire, naaarang ang Lord. So, kay naaarang ang Lord, diharagin ka. Diharag ka magkalipay sa presensya ni Lord. Makita ka ni Lord. Makita na ni Lord kung ang atong joy na sa iyang presensya nga. Gabatiyo na itong excited. Kadugay pa sa Domingo. Uy, kadugay pa sa Domingo. Lunes pa gani, Martes pa gani. Lord, Domingo. Kaya dito sa una nga ginatawag na first love na urus-urus dito. Kadugay pa sa Domingo. Kaya, wow. Feel na sa tamang presence si Lord. Kanang klase nga excitement. Pag makita na ni Lord, siya, dili ka punon, mali mo, i-desire sa imong heart na, kani, ikinahanglan ni mo, i-desire ni mo, positively, maugit ni, umongit ni na, ihatag ko ni. The Lord will never withhold any good things to His children. Ang papa at mama, dili malipay. Kung ang bata, gusto yun ka diha permi. Ganina di tali mo katawagon pa nga, Jello! Aya! Asa ka ba? Dali na! Nangamulan ta! Ganina, kung ngayon mo pa nga, di ka maka-atrabaho, di ka makalakaw kay magsiging. Banko! Asa ka? Banko! Kanang dili mo bulang dito kay ang kalipay niya naralagi sa imong presensya na magsige mo hagwa-hagwa sige because you have that intimate relationship with God. The more you spend time with your God, the more things imparted to you. Kung unsa ang naa sa Papa, mapaingon na nimo unsa ang naa, it will be eventually be imparted to you. Mao gani na si Moses, pag-standby ni Moses dito sa Mount of Moriah.
Pag naog na ng bungang mga tao kay kakasulawan sila. Why? Because of the glory of God. That was imparted. Kita ka, we wanted glory, we wanted anointing, we wanted power. Asa mo na makita? Diyan sa pagkapungan sa presensya ni Lord. Like Moses. Diyan nagyan mo yung zone. The glory will shine upon us. Gusto ko na Lord, gusto ko. But you have no time for God. What? If God has no time for you. Kaya tuwa ka dito, kalipay ni mo, tuwa dito. Hallelujah. Salamat kayo, Lord, for reminding us. Thank you. In Psalm chapter 63, verse 7, ganito, for you have been my help, therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. Grabe. Because you have been my help. Squat pa kanito ang karon. Therefore, in the shadow of your wings, in thy presence, I will rejoice. Diyan sa presensya ko makakalipay ako sa opisina problema. Nakasampungan ako sa baklang. Sa kadaghan sa trabaho. Wala mag-training ko kadang-kadang ganun. Tagay nagkakaan. Ang mga kaisunan na nananabaw sa opisina Lord. Lord, kalawin tao Lord. Tagay puso. Ganun kaala nilang pag dumala silang trabaho sa opisina Lord. Gakatabunan na sila sa kadaghan sa trabaho sa table. Lord, Lord. Pag na ang presensya ni Lord, kanta-kantahan na. Forgetting what lies behind, setting our eyes on the prize. Prize, yung Lord, totok yung Lord. Always keeping our eyes on our Lord Jesus. Kaan na, Lord, kaan na. Hindi man pwede nga dili katagaan na ng trabaho, sige ka ng trabaho. Pero ang nakayunig is, matingala ka, kaan na. Wala ka kayo struggle mo. Tungkol dito pa. Mabalik ang himaya ng Lord, no? Kaya kung nahimo ko rin ko, galing ko tapos ako na guni. Musgan ko. Pero kung one gani, ay Lord, glory ito ni Lord. Nagtiwas yun, Lord, glory ito ni Lord. Because you have been my help. Therefore, in the shelter of your wings, I will rejoice. Hindi pa tungkol sa iyong tabang, Lord. Grabe yun, Lord. Grabe yun. Hallelujah, mga Iso. Now, natin ako kung sa ating how to endure. Just try to study Matthew chapter 24. Matthew chapter 25 and 26. Actually, kanila nga book, dili kumplitos ricados din. Pakita nato tanan ng mga sinyalis. Naana kayo sa atong palibot, naana yun. Grabe kayo sa mga tanan ng Iso. But how to endure in the midst of this situation? Sa atong Kristohano kinabuhi mga Iso, always evaluate. Allow the Lord to examine. Then, focus. Kung saan ko lang akong gikinahanglan yun actually. Sa physical nga aspekto, pagkaon naman. Hindi mo kinahanglan nga madatubig ko. Makakaon lang ko, bites na. Maglakaw lang po nga, tiyaga, na may mga, okay, di na. Di ba? Then, usay, review ko Diyos Ginoo. Nga naman lagi, nagkabisi mag-repair sa imong balay. Kamalo mo, yun sana ko na pag-counteract ng Lord. Lord, you know my heart. Kung sayop ko, rebuke me outrightly. Yun ko. Lord, gitagaan mo kung pantali mo. Kamunduwa sa kumana, nagsabot man mo, muabot ni niya. O di, mahal mahulot ni, basta makita na kung konkreto, ganyan dapat. Kaya niya, Lord, ako di na magdugay. Pero na ako yung pagkaanak, Lord, no? Pagkabos pa na, wala na ko. Pupuyan man nila. Kung they can, it should serve as a shelter, no? Good shelter
Sa ila nga nila, kung sila maulan na, di makinanglan, ipaglag-hilak, ipasinaw, girugat, ang dingding, ato ko. O adi na kinanglan na. Kada comfortable shelter lang din. Ano, even to the last centavo, akong inabat ko. Especially Lord sa church. Nagkabisi ka. Niya sa church, wala ka nagkabisi. Kaysa Lord. Tingin to ni mo, Lord, ako na ito natin mo. Kaya tayo mga pala, mag-isigi ko, ka na natin sa balay, nakonsensya ko. Kaya, nabisi ko sa balay. Sa church, nabisi pa ako. Hallelujah. Sa ibang faith, no? I love the Lord to examine. Hindi na ako may isuot. Kaya ito, maramdaman na si Lord niya. Story. Lord, nanasan ko. Nanasan ko, Lord. Isa pa lang ka-word. Isa pa lang ka-sentence. Wala na. Ako istorya, naroon na ka. Ako istorya. Just listen. Anong kusino, paminaw na. Ako karoon na may istorya. Kasi Lord, ikaw na Lord, ikaw istorya. Ako permi kay, ato mga miyagi, ako permi sige istorya. Ikaw sa istorya, Lord. Speak, Lord, and I will listen. No? Dapat tayo na mga ison na moment. Gikinami na natin na mga ison, no? In order to evaluate, allow it to examine, and then focus on our need, actual need na to, no? Physical, spiritual, and then always delight in the presence of the Lord, and He will give you the desire of your heart. Matingala to, usay na ito kanamatan, wala ka na yung makalipay sa presensya ni Lord God. Na nasa iya baya, siya rin kaapon ana, siya rin kahatag ana, hindi magkakalipay sa presensya. Kaya tuwa dito, imong kalipay, wala pa siya. Ganahan ka. Ikaw Papa, ganahan ka. May tao ng anak ka, saan si Juan? Ganda lang, mga, na si Juan? Pero muna ang kayapungan kami sa presensya. Sa imong Papa, hindi pa kang bungan. Palitan kang pagkawan, tululan ka. Hagwang-waong ka, sabibihon ka, isayo-sayo, i-embrace ka. Feel na ito embrace ni Lord. Dahil feel na nato embrace ni Lord. Meron siya, importante ka sa Christian life. Every time we need the embrace of God, ma-feel na ito that result. That's the essence of personal relationship. Kung natin, inanang ang klase ng relationship with the Lord, then, bakit hindi mong embrace ni Lord every time you need that? Especially when we are down and out. Huwag ka na nila kita. Ang kapuso na ni Lord, saaw na ni Lord, isayo-sayo na ni Lord. Yung kakarelate dahil na nga itong mga worries, mga anxieties, mga fears, mga doubts, kay sayo-sayo ka na ni Lord. Feel na ito ngayon, son. Hallelujah! Ganyan ako tanan, malindog.
fill each and every one of us. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. And then we go, Amen. Pagpaka na ito ang ginawa ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.